Madalas ka ba magkaroon ng connection drops? O kailangan pang madalas na i-restart ang inyong router para magkaroon ng internet connection? Hindi na ba kinakaya ng router ng inyong ISP ang maraming connected na device? Baka kailangan mo nang bumili ng third-party router. Welcome sa Network Enthusiast PH at ito ang ating video kung bakit okay magkaroon ng third-party router. Disclaimer lang, ang video natin ay hindi sponsored at ang mga resulta na inyong makuha ay maaaring iba dahil na rin sa mga factors katulad ng issue sa inyong ISP, konstruksyon ng inyong tahanan at iba pa. Bago tayo magsimula at para na rin sa hindi nakakaalam, ang third-party router po ay mga router na hindi provided ng ating ISP or Internet Service Provider. So yung mga common brands ng third-party router ay ang TP-Link, Asus, Mercusys, Tenda at D-Link. Ang una sa ating listahan ay ang better security. Yung mga third-party router po, lalo na yung mga mid-range to high-end na router, ay kadalasan ay may built-in na security feature katulad ng Asus na AI protection, TP-Link naman ay ang TP-Link Home Shield at iba pa. Nakakatulong ito na ma-check yung mga vulnerabilities ng inyong router, mag-block ng mga malicious sites. Yung iba naman ay may enhanced na parental controls para sa mga bata na nakakonect sa ating network at protection sa mga DDoS attack. Sa mga third-party router din ay mas madalas na security updates or patches na nakakatulong na maayos yung mga vulnerabilities or mga problema na maaaring maging issue sa inyong seguridad sa pagbabrowse ng internet. At sa personal ko pong opinion, mas gusto ko po na ma-secured ang aking network sa bahay dahil dito ko ina-access ang aking online banking at mga home-based na related na mga trabaho na kailangan talaga ng security. Mas okay rin yung may layer po tayo ng proteksyon sa ating bahay para sa lahat ng users na nakakonect sa ating network. Pangalawa sa ating listahan ay yung pagkakaroon ng better hardware ng mga third-party router. Base po sa aking obserbasyon, mayroon pong mga ISP-provided routers na may limitado lamang na LAN ports at minsan yung iba ay disabled pa. Meron din po na limitado yung mga users na pwedeng kumonekta sa router. Tsaka yung cheap components na ginagamit sa mga ISP-provided routers para ito mapamura na minsan ay nagre-resulta sa mga connection drops. Sa mga third-party routers, merong mga model na may mga gigabit ports na may speed na 1 gigabit per second kada LAN ports. Dual band or minsan tri-band routers para sa mga gusto ng lesser congested na wireless connection. Mas magandang processor at mas mataas na RAM para sa mas madaming client na makakonect at mas mabilis na data transfer. MoMIMO at beamforming para sa mga wireless clients at larger coverage ng wireless connection. At marami pang iba. Base din sa aking experience, nung nagsimula akong nag-upgrade sa third-party router, nakukuha ko na yung aking advertised speed kumpara nung ISP provided pa lamang ang router na aking ginagamit. Mas reliable din ang third-party router dahil sa mas magandang components na ginagamit dito. Pangatlo ay yung mas magandang software, kagaya ng traffic analyzer para ma-monitor yung ating internet usage, mas maayos na quality of service or bandwidth management para makapag-allocate ng gusto nating internet speed sa bawat device, game accelerator para ma-prioritize ang ating gaming traffic at iba pa. May mga mangilan-ngilan din na ISP provided na router na mayroong ganitong feature, kaso nga lang kung hindi mahirap gamitin ang feature na yon ay minsan hit or miss or hindi nagana. Meron din yung mga advanced na routers na may mas comprehensive na software katulad ng sa MikroTik, pero hindi ko nire-recommenda sa mga bago sa computer networking dahil required na advanced ang kaalaman kung gusto mo itong gamitin. Pang-apat ay mga additional features katulad ng replaceable antenna kung gusto nyong palitan ng aftermarket na antenna ang inyong router. Mesh Wi-Fi capability para sa mas malawak na range at para sa mga taong ayaw ng dead spot sa kanilang tahanan. Future proofing halimbawa katulad ng Wi-Fi 6 or Wi-Fi AX para maging compatible sa mga magiging device mo in the future at hindi ka na magpapalit ng router. At customizability katulad ng mga custom firmware na DDWRT or OpenWRT. Marami pa po akong gustong idagdag dito sa ating video, pero ang mga features ng third-party router ay depende sa brand at model na gusto nating bilhin.
At bilang paalala sa ating mga manonood, ugaliin po nating manood at mag-check ng mga product review ng mga third-party router na gusto nating bilhin para malaman natin kung pasok ba ito sa ating pangangailangan at kung reliable ba yung router na ating bibilhin. So ayun yung ating mga reason kung bakit okay magkaroon ng third-party router. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood!